Kuitis siguro. Kuitis. Hindi pa. Why? Ang pinakita lang ho niya, yung panununtok doon sa sheriff. Is that a pattern? That's an isolated incident. That's one incident. When you say pattern, sunod-sunod yan. Okay. So wala siyang napatunayan doon. Samantala, nakapanayan po ni partner Hannah Jane Sancho si Attorney Salvador Panelo para sa kanyang assessment naman dito sa ikawalong araw ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Sabay-sabay nating panoorin. 8 na po ngayon ng impeachment trial ni Vice President Duterte at kasama po natin ngayon para himayin ang mga nangyari sa 8th day ng impeachment trial. Walang iba kundi si dating Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo. Sir, pumunta po ngayon si NBI Director Melvin Matibag. Sabi ng House Prosecution Panel na he's the most credible witness at abangan ang mga fireworks. Nakitaan niyo ba ng fireworks? And is he the most credible witness? Kuitis siguro. Kuitis. Hindi pa. Why? Una, how can he be credible? Wala naman siyang personal laws as he testified to. Wala siyang alam doon sa investigasyon. Pagkatapos, gumawa siya ng investigasyon after the fact. Pagkatapos nilang may demanda na, saka siya nag-iimbestiga. Ano bang klaseng paliwanag yon? Pangalawa, for somebody who is the appointed director ng NBI, wala nga siya sa investigasyon, pero hindi niya malang pinag-aralan lahat yun. Kung ano ang punot dulo ng investigasyon ng una at pangalawa, tapos nag-create siya ng task force para imbestigahan, makikita lang po ninyo na ang concentration talaga niya. Naghahanap silang siraan ng siraan. Ito si Vice Presidente Sara. At kitang-kita naman sa kanyang mga pananalita na talagang wala silang nakita. Maliban, they're depending on her statement alone. Kasi may pinupunto si Senador Alan kanina na pinunto niya na yun nung nakaraan. At doon mo makikita na talagang itong taong ito, hindi lamang credible, talagang hindi mo mapapaniwala. Bakit ka mo? Ang punto ni Senator Alan ganito, doon sa statement, lumalabas doon na may tatlong mahalagang bahagi ng payag niya na bilang investigador, ano ang tingin mo? Number one, sabi niya, di ba, meron siyang sinabing massive corruption. Number two, sabi niya na ipapapatay niya. Pero number three, meron sinasabi, pag ako pinatay, anong tingin mo doon? Anong assessment? Anong evaluation mo doon? Alam mo, ang sagot niya lang ang tinignan ko doon yung nagkontrata siya ng assassin. In other words, hindi niya binigyan ng halaga yung pag ako pinatay, hindi niya binigyan ng halaga na kaya siya nagsalitang ganon kasi mayroon threat sa buhay niya. Hindi niya binigyan ng halaga, hindi importante sa kanya. Hindi rin importante sa kanya yung corruption. Kasi kung nag-iimbestiga ka, kaugnay sa isang kalakaran, titingnan mo lahat kung ano mga sinabi niya at iimbestiga ang mga bawat isa yun para makuha mo yung katotohanan. Pero by just focusing on that particular aspect na nagkontrata, na hindi mo nga maprobahan, tapos tingnan mo yung mga kalokohan niya, kasi daw may persons of interest. Pero nung tinatanong na siya, talagang kaya ako natatawa kanina. Kasi bago siya sumagot, sinasabi ko na, kung ano yung sinabi niya, sinasabi ko, ito, sagot niya. Kasi nga, evasive siya. Hindi naman totoo na may persons of interest. Alam po nila na si Inday Sara, hindi yung totoo sinasabi niya. Yung ginawa ni Inday Sara, yun isa, nagsusumbong siya sa bayan. Sinasabi niya sa bansa, na ito po, nanganganib ang buhay ko, meron akong 3 pinaghihinalaan. Kaya pag ako napatay, bahala na kayo dito sa 3 ito. Pangalawa, parang papatayin mo ako? Patayin din kita. Kumbaga, tinatakot niya rin. Kasi takot siya Kumbaga, baka sakaling pag sinabi ko yung papapatay ko kayo, umatras kayo. Yan ang ibig sabihin nun
Pero attorney, may sinabi din si Attorney Matibag that the utterances alone can be basis for security threat. And that sinabi niya, hindi lang daw threat sa buhay ng Pangulo, but it is also a national security. Yun tama lang yun. Kung yung sinabi mo ay lilikha ng panghihikayat sa taong bayan o sa mga grupo na gumawa ng mga bangin laban sa gobyerno. Kaya nga tinanong, di ba tinanong yung dalawa? Kung tinanong ni Senator Robin Padilla, mula nung pinahayag niya, meron bang mga reported seditious acts na ginawa? Sabi niya, wala. Nakita niyo ba si Inday Sara doon sa protest rally? Kasi kung nakita mo sa protest rally, baka nanghihikayat yun, di ba? Wala Ganun din kanina tinatanong din siya, hindi niya malaman rin kung ang isasagot niya. Ibig sabihin, hindi ko talaga totoo yung bantang na sinasabing banta. It was not a banta. It was a calling out to the people of this country that my life is at risk. And as far as my self is concerned, these three people would be behind my killing. So do something about it. Yun ang pinakapunto ron. And for the past few days na tumakbo itong impeachment trial, nami-mention si Davao City Mayor Baste Duterte at iniuugnay siya dun sa threat. Even yung mga utterances ng Vice Presidente and parang sa presentation ni Attorney Matibag, the threat hindi lang galing kay VP Sara, kundi sa family mismo ng mga Duterte. Isa pa po yun. Tingnan nyo. Sinasabi ni Matibag kanina na pinupruba niya yung pattern of violence. Anong ebidensya niya? Ini-establish nila. Ang pinakita lang ho niya, yung panununtok doon sa sheriff. Is that a pattern? That's an isolated incident. That's one incident. When you say pattern, sunod-sunod dyan. Okay. So wala siyang napatunayan doon. Ngayon, pinasok niya si Baste as part of the pattern of violence. Paano naging violence yun? Ang sabi ni Baste, siya lang ang kailangan. Ang ulo, si BBM. Ang problema dito kay Matibag, kasi kung nag-iimbestiga ka, para malaman mo yung context ng sinasabi ng taong iniimbestiga mo, tingnan mo yung mga dati niya mga salita. Anong mga salita ni Baste? Isa lang ang palagi niya sinasabi, mag-resign ka. Kaya yung ulo, yun ang ibig sabihin na mag-resign ka na. Ikaw lang ang kailangan namin. Ikaw lang, yung ulo mo, meaning ikaw mismo, ang magiging solusyon dito sa problema sa bansa, mag-resign ka. Yun. Hindi yung iniisip niya, alam mo, yung sinasabi niya ng mga operation, Romanov. Ang ibig lang sabihin nun, that's a reminder to the president that what happened to his father and what happened to Romanov should be a lesson to him na para hindi mangyari sa kanya. Ano ba nangyari? In-overthrow Yun lang, ganun lang kasimple.